Hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Wala ako kung wala ka. Kailangan ko ng iyong pagsama, Panginoon, aming Diyos. Ang iyong presensya, ang iyong presensya. Banal na Espiritu, gamitin mo ako. Samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ako. Samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa pana. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panan. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Parang langis na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa panan. O banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu,
Punuin mo ako, punuin mo ako, punuin mo ako. Purihin mo, Panginoon. Palampakan natin minsan pa si Lord. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay okay lang po ba tayong tumayo uli? Hinaan muna natin yung background music. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Inyo pong buksan ang inyo pong mga Biblia, mapa-cellphone man o hard copy na Bible. Buksan niyo po sa Awit 91 o Salmo 91. Isa sa pinakamagandang isinulat ng Haring David sa Panginoon. At alam natin ito po'y sulat mula sa Panginoon ay ipinaparating sa atin ni Lord. Ang kinin po natin ang bawat katotohanan na magmumula po sa salita ng Diyos. Awit, Salmo 91, verse 1 at sa mga sumusunod pang talata. Verse 1, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Ito ang masasabi ko tungkol sa Panginoon. Siya ang kumakalinga at nagtatanggol sa akin. Siya ang aking Diyos at sa Kanya ako nagtitiwala. Tiyak na ililigtas Kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Iingatan Kanya gaya ng pag-iingat ng inahin sa Kanyang mga inakay sa pamamagitan ng Kanyang pakpak. Ang Kanyang katapatan ang iyong magiging pananggalang at tanggulan. At sa gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay maging sa palaso ng mga kaaway kapag sumapit ang araw. O sa sakit at mga salot na dumarating sa gabi man o araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, wala pa ring masamang mangyayari sa iyo. Matutunghayan mo lamang kung paano pinaparusahan ang mga taong masasama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Amen. Sapagkat uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka saan ka man magpunta. Bubuhatin ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Tatapakan mo ang mga leon at ang mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa oras ng kaguluhan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Huling talata, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipaparanas ko sa kanya ang aking pagliligtas. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Ang ating po mga binasa ay mga paalala ng Panginoon. Ano po ang sabi ni Lord? Dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos sa aking tagapagtanggol, walang kasamaan, walang kalamidad, walang anumang salop,
ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Purihin ang Panginoon. Sapagkat uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka saan ka man magpunta. Napakagandang mga talata. Yan po yung aking nasa tabi ng aking computer Kasi lagi ko binabasa. Sinasabi ko sa Panginoon, totoo, na ang Diyos po ang lagi mong kasama sa panahon ng mga pagsubok at kalamidad. Ililigtas niya tayo at iingatan niya tayo ng mga umiibig at kumikilala sa Kanya. Tayo po lahat ay sandaling tumungo, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Walang hanggan ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, dahil ang lahat ng aming binasa sa iyong mga salita ay tunay at tunay na ikaw at ikaw lamang ang Diyos namin, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Samahan mo kami sa aming pakikinig sa iyong mga salita ngayong araw na ito. Buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga tainga, Panginoon, sa pakikinig mula sa iyo, aming banal na Espiritu. Siyasatin mo ang aming mga puso sa lahat ng aming karumihan at kasalanan na hindi po namin nabanggit, na ipahayag sa iyo. Hindi po namin ito na ikumpisal sa iyo, Panginoon, ngayong araw na ito. Kami po ay nagsisisi at humihingi ng tawad sa lahat ng aming kamalian at kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Upang anumang bagay, Panginoon, anumang mga katotohanan at yaman ng iyong mga salita ay walang makahadlang papasok sa aming mga puso upang magbunga ng pananampalataya sa amin. Kaya Lord, ikaw pong maghayag sa amin ngayong pong umaga. Ikaw ang maghayag, ikaw ang maging pastor namin, aming banal na Espiritu. Ikaw ang mangusap sa amin. Ikaw magbigay ng karunungan, kaalaman at kaunawaan at kauhawan sa iyong mga salita at sa iyong presensya ngayong pong araw na ito. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang isang mabunga at mayamang pagsamba ngayong pong araw na ito. Muli, ang lahat ng ito ay binabalik namin ng may pagpapakumbaba at pasasalamat sa aming Diyos at Hari na si Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. Praise God. Tayo po ay dadako na sa mensahe ng Panginoon. Ngayon po ang araw na ito. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang. Kasi po hindi po biro yung mensahe natin. Sino po nandito ng last Sunday? Marahil po ay kayo po ang saksi, buhay na saksi, na hindi po naging madali yung ating introduction. Pero po ngayon ay hihimay-himayin pa natin ang bawat bahagi ng Book of Genesis sa Genesis chapter 34. Disclaimer. Amen. Paalala lamang po. O yung mga wala po yung last Sunday, paalala lamang po mga kaibigan, kapatid at minamahal ko. Sabi po dito, ang mensaheng ibabahagi ngayong linggo ay puro at hango lamang sa mga talata ng banal na kasulatan. Nilalayo nito na magbigay ng aral para sa lahat at walang anumang intensyon na patamaan ang sinumang tao o personal na sitwasyon. Ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat na nagnanais matuto. Yan po yung aking disclaimer. Bakit po? Kasi po, maselan po yung mensahe. At hindi ko po kayang iwasan na hindi po sabihin yung katotohanan. Okay po? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Oh. Bawal ang balat, sibuyas. Bawal ang tampururot. Bawal ang maramdamin. Bawal ang sensitive. Inuunahan ko na po kayo para po alam nyo. Kasi po ako, yun din po ang hiningi ko sa Lord. Bawal maramdamin kapag sinabi ng Lord. Amen? Lalo na po, hindi naman po personal nang galing sa bibig ko. Personal galing sa Word of God. Okay? Ready na po kayo? Sige po.
sabi ng Bible, ang lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yung kasulatan, isinulat po yan ng kapangyarihan ng Diyos para sa mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Saan po? Sumunod, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ito po yung malinaw na mapapakinabangan natin kung gusto nating matuto sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pagsasaway. Bakit po? Baka mamaya, tayo po ay pinapaalalahanan ni Lord na hindi pa tayo aware na meron na palang pagsaway ang Panginoon sa atin. Amen po? Pagtutuwid. Ano po ba yung pagtutuwid? Pagdidisiplina, pagtatama. Iba pa ho yung pagsaway o pag-review, iba pa ho yung pagtutuwid o pagtuturo, pagtatama. Okay, iba ho yung sinasaway sa tinatama. Okay po? At sa training, pagsasanay, para tayo po'y makapamuhay ng matuwid o tama sa harapan ng ating Panginoon. Okay, Genesis 34, ang title po natin, Consequences of Neglecting God. Okay? Ang mga konsekwensya, ang mga kabayaran, ang mga parusa sa mga, ano yung neglecting sa Tagalog? Binabaliwala, iniitsapwera, hindi binibigyan ng oras, o pinababayaan ang ating Panginoon. Every time you neglect God, may consequence. Ulitin ko po. Habang pinababayaan, binabaliwala natin si Lord sa ating buhay, may kabayaran ang lahat ng ito. Ang ating Diyos ay Diyos na matuwid. Pero lagi nating alalahanin, ang Diyos din natin ay seloso. Ayaw niya ng may ibang Diyos. Ang pagkakilala natin sa Diyos, mapagmahal. At dahil mahal ka niya, ayaw niya ng may kahati sa iyong puso. Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang kahati. Huwag mo na kantahin ang sana dalawa ang puso mo kasi yan ay ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, siya lang. Sabi ng Lord, mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas mo. Siya lang at wala nang iba. Kaya si Mrs. ko, pangalawa ko lang mahal yan. Mga anak ko, pangatlo lang. Ang primary at pinaka-sentro ng pagmamahal ko ay ang Panginoon. Sabi ko sa kanila, pang number 2 ko lang kayo. Hindi kayo ang aking number 1. Amen? So kapag inaagaw niya yung number 1, na pwesto, sorry. Kasi may nauna na sa iyo. Tama? Sabi mo sa katabi mo, number 2 ka lang pala. Dapat number 1 si Lord. Kasi ang Holy Spirit po ay, siya po ay talagang, kumbaga, very sensitive ang Lord. Ayaw niya talaga, daman niya sa iyo kapag medyo tumatagilid na ang iyong pagmamahal para sa Kanya. Kaya nga sabi ni Lord, wala na ang una mong pag-ibig sa akin. Kasi gusto ng Lord, kung paano mo siya minahal nung una, dapat mahigitan mo pa yung pagmamahal mo habang ikaw ay nagkaka-edad. Parang ayaw niyo banggitin yung edad. Okay? Consequences of neglecting God, Part 1. Ready na po kayo sa part 1? Okay. Hinga-hinga muna tayo. Amen. Hi. When God is neglected, sexual immorality saturates society. Sa Tagalog po yan, mga kapatid. Kapag ang Diyos ay isinasantabi, pinababayaan, binabaliwala, hindi prioridad. Ang mga sexual na immoralidad
ay kakalat. Ano pa sabi? Kakalat o lalaganap sa ating lipunan. Okay? Pastor, ano ba ang kinalaman nito sa ating kalagayan ngayon? Yan po yung inyong tatanggapin at tatanggapin nating lahat mamaya habang ating binubulay ang salita ng Diyos. Balikan po natin si Dina Natuto. Ayan, talaga kayo natuto na rin. Okay. Verse 1 ng chapter 34, isang araw, umalis si Dina na anak na dalaga ni na Jacob at Leah. Binisita niya mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor na Hiveo o Hivites na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan. Pero nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito. Kaya sinuyo niya ang dalaga at sinabi ni Shechem sa kanyang ama na si Hamor, Ama, gawan niyo po ng paraan para mapangasawa ko ang dalagang ito, si Dina Natuto. Nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, nabighani ang anak kong si Shechem sa dalaga ninyo, kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko. At maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga ninyo ang mga binata namin at mapangasawa rin ang mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Verse 10, Maari kayong manirahan kasama namin kahit saang lugar ninyo gustuhin. Maaari rin kayong magnegosyo kahit saan at magmamay-ari ng mga lupain dito. Nakiusap din si Shechem sa ama at sa mga kapatid ni Dina, kung maaari po ay mapakasawa ko si Dina na kapatid ninyo. Ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. And last verse, kayo po ang bahala kung magkano ang ihilingin ninyo at kung ano ang ireregalo ko para mapangasawa ko ang kapatid ninyo. Babayaran ko po kayo kahit magkano ang hilingin ninyo, basta't mapangasawa ko lang po si Dina. Okay. Diretso na po tayo. Ako po'y napapahinga ng malalim kasi mabigat po yung mensahe. Sinimulan po ang kwento ng sumulat ng aklat ng Genesis sa chapter 34, sa pamagitan po ng pag-i-introduce sa kaisa-isang anak na babae ni Jacob. Ang pangalan niya nga po ay si Dina Natuto. Si Dina Natuto, ang babalikan po natin sa verse 1. Sila po ay nasa promised land na. Okay? Mula po sa Sukot, lumipat po sila sa Seir, hindi sa Seira. Lumipat po sila sa lupang pangako na malapit sa Kanaan. Kanaan mismo, sakop na siya. Okay? Isang araw, itong Dina, umalis, no? Anak ni Jacob at Leah, binisita niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Okay? Umalis po siya para makipag-meet up sa mga babae sa Kanaan. At alam niyo po, nawala. Ayan. At alam niyo po ang nangyari dito, alam naman po natin na siya po ay nagahasa o napagsamantalahan ni Shechem. Si Dina po, para magkaroon kayo ng background, ang edad ni Dina, sabi ng mga Bible scholars, ay nasa probably around 14 to 16 years old nang siya po ay ma-rape. Okay? At syempre, masakit po yun bilang isang magulang na mabalitaan mo yung iyong kaisa-isang anak na babae ay napagsamantalahan, lalo na sa lugar na
hindi mo alam. Tama po, mga kapatid? Okay. Ang mga edad 14 to 16 years old, nung araw o nung panahong iyon sa Kanaan, ang mga bata na edad 14 to 16 years old na walang agapay, kasama, o accompany ng magulang ay prone na gahasain ng mga tao sa Kanaan. Dahil bakit, Pastor? Sabi ng isang analyst o Bible scholar, kung bakit tinagurian ang mga babae na edad 14 to 16 ay mga prone o dapat ingatan dahil sila po ay mga madalas na target ng mga mapagsamantalang mga tao. Okay? So mayroon pang edad dito na 14 to 16. Ang anak ko po ay 15. So pinapakita ko ngayon sa kanya, ito'y napakagandang paalala habang ikaw ay bata pa. Para aware ka, o kung meron po kayong anak na ganyan ang edad, kasi po napakahalaga po na maintindihan ninyo, kung wala po sila dito, ipaintindi ninyo. Okay po? Okay, tuloy po tayo. Sabi ni Henry Morris, balikan natin si Henry Morris, ang mga dalagang walang kasama na magulang o ng kahit na sinong guardian ay tinuturing na madaling mabiktima sa mga lungsod noong panahon na iyon, kung saan ang pakikipagtalik sa kung sino-sino ay hindi lamang laganap, kundi sa katunayan ay bahagi na mismo ng kanilang relihiyon. Grabe. Again, talama. Again, normal. Again, legal ang manggahasa. Lalo na kapag nakita nila na ang yung dalaga ay pagala-gala at walang kasama. Grabe, no po? Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, may panganib. May panganib sa mga babaeng walang asawa, pwede ring walang dalaga pa. Pag ang babae naglakad sa dilim, meron mga buitring nag-aabang. Tama po? Hindi lang naman sa 14 to 16 years old. Kaya po pag hating gabi na, itali niyo na po ang inyong mga anak. O kaya naman, ang mga asawa niyo, itali niyo na rin. Dahil hindi rin pwedeng sabihin, matanda na naman yan, hindi na yan marere. Delikado po ang panahon. Tandaan niyo po, sabi ng Bible, bawat araw ay pasama na ng pasama. So ngayon po, hindi na nga lang babae, pati lalaki, nire-rape na rin. Ayan, hindi ako naglalabas sa gabi. Baka ako'y magahasa eh. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Paalala po ito sa ating lahat. Lalo na po kung may pinapalaki kayong mga anak na papunta po sa edad na yan. Bata, wala pa man sa edad na 14 to 16, ingatan. Kasi hindi po biro ang ating panahon ngayon. Okay po? Ang problema, may panganib na naghihintay. Ang masakit, kung nasaan ang panganib, dun pa siya pumunta. Tama po? Kung alam niya sana na mayroong masamang pwedeng mangyari sa kanya, siguro dapat nakalagay sa Biblia, nagdalawang isip si Dina na pumunta dahil alam niyang ang lugar na iyon ay lugar na pwede siyang mapahamak kung siya'y nag-iisa. Pero wala pong sinabing ganon. Umalis si Dina dahil hindi na natuto, marahil alam nila na ang mga taga-Kanaan ay bahagi ng relihiyon nila na sumasamba, parte ng kanilang pagsamba bilang isang relihiyon ang makipagtalik kung kani-kanino. Tandaan niyo po, bahagi ng kanilang relihiyon. Ibig sabihin, culture na sa kanila yon. Likas na po sa kanila yon.
At hindi po nila itinuturing na masama ang pakikipagtalik kung kani-kanino sa mga tao doon. Normal na lang na gawain ang ganito. So dahil relihiyon ang pinag-uusapan, syempre, mas deboto ang mga tao sa kanilang pinananampalatayanan. Tama po? So dahil ang ganitong gawain ay kasama pa sa kanilang ritual o pagsamba, lalo ng normal lang sa kanila yon. Tama po? Say amen. So mga kapatid, sa mga sinaunang lungsod ng Kanaan, immoralidad talaga ang meron. Okay? So bahagi sa loob ng lungsod ng Kanaan na papasukin bilang isang lupang pangako ang mabigat na kultura at relihiyon ng mga pagano na sumasamba sa iba't ibang Diyos nila. Okay? So ang partikular na katotohanan sa Canaanites o mga taga-Kanaan, sila po ay mga corrupt at number one na kanilang problema ay ang spiritual immorality. Okay? So dahil napansin niyo po, ang anak ni Hamor na si Shechem, nakita lang si Dina na nag-iisa, sinunggaban. Take note, ang word sinunggaban ni Shechem si Dina. At matapos noon ay ginahasa. Okay? So sa Leviticus chapter 18, makikita niyo po pag binasa niyo yung Leviticus 18, kung gaano katindi at kalaganap ang sexual immorality sa Leviticus 18 ng mga Canaanites. Okay? Again, ang mga babae na walang kasama, walang alalay, walang guardian, matanda o bata, ay dapat huwag maglalakad ng 10 oras ng gabi. Okay? Dahil maraming violenteng tao ang pwedeng umatake sa iyo. Okay? So sa panahon ng Old Testament, kung mababalikan natin niyo po yung storya, 2 beses nangyari kay Abraham na ang kanyang sariling asawa ay sinunggaban ng mga opisyal ng Ehipto. Naalala niyo po? Ano po ang ginawa ni Abraham sa kanyang asawa? Naalala niyo po nang makita ng Pharaoh si Sarah, nang makita si Sarah ng mga opisyal ng Pharaoh, sinabi nila saan? Sa hari. Take note pag may maganda, ang balita dinadala sa pinaka-leader. May magandang dumaang babae, timbrihan ang hari. Tama po? Alala niyo po? Kaya nga, sabi, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kapag magaganda, huwag ka nang lalabas ng gabi. Kung di ka naman kagandahan, huwag ka na rin lumabas. Delikado pa din. Yung mga anak ng Diyos, magaganda yan. Tingnan mo yung katabi mo, magaganda yan. Wala namang nilikha si Lord na pangit. Sadya lang talagang may... Di ba? Kung ikay matigas ang ulo at pinapaalalahanan ka na huwag ka nang lalabas sa 10 oras ng gabi, huwag ka nang lumabas. Mapapahamak ka. Okay? Tingnan niyo po, kaya dinala si Sarai pa siya noon, doon sa palasyo. Ano ginawa? Itong Pharaoh, yung hari, sinunggaban din si Sarah. Ano po ang sinabi ni Abraham? Sandali, baka mapatay ako, magpanggap na lang tayong magkapatid. Ipinahamak pa ni Abraham ang kanyang sariling asawa. 2 beses po ito. Sa chapter 20, verse 2. Habang naroon sila, eto na naman. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sarah sa mga tao kapatid niya. Kaya ipinakuha si Sarah, hari na naman ng Gerar.
si Abimelech na muntikan na niyang magalaw si Sarah. Ano na naman sabi ni Abraham? Ako, magkapatid lang kami niyan. Nagandahan. Kaya sabihin niyo sa katabi mo, kung maganda yan, mag-ingat-ingat ka. Bakit ayaw niyo sabihin? Sabihin niyo, mag-ingat-ingat ka. Parang di kayo nagagandahan dyan. Mag-ingat-ingat ka. Ito po ay paalala na during Old Testament time, sa buhay pa lang ni Abraham, talamak na ang trahedya ng cultural reality ng sexual immorality. Amen? So dahil kailangang ingatan, kailangan magsinungaling. At dahil sa pagsisinungaling, mapapahamak pa ang iba. Si Jacob, si Isaac, naalala niyo po si Isaac? Meron din po siyang senaryo na meron din ganitong sitwasyon. Sa Genesis 26 verse 7, kapag may nagtatanong kay Isaac na taga-Gerar tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niya kapatid niya si Rebecca. Dahil si Rebecca, sabi, maganda si Rebecca. Ayun na naman, maganda na naman. Delikado rin kasi minsan kami kagandahan dahil nababalita Andiyan yung maganda, may maganda dyan. Mamaya, abangan natin. Ganun po yun Maganda si Rebecca, kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito. Dahil baka siya'y patayin nila para makuha si Rebecca. So, ang tanong, nasaan si Jacob? Nasaan yung mga kapatid niya? Bakit hindi kasama ni Dina? So, ang aking kaisipan dito, mga kapatid, ito po akin, imposible po bang hindi alam ng pamilya ni Jacob yung history na ito? Alam nila yan. Alam nila na pag pumunta ka sa lugar na ito, sigurado mapapahama ka. So si Dina, dahil siya'y bahagi ng pamilya ni Jacob, imposibleng totoo yung chismis na si Dina ay Dina natuto. Kasi alam niya Minsan, alam na natin na may kapahamakan, alam na natin na may balitang hindi maganda, alam na natin may problema sa lugar na ating pupuntahan, kung saan talaga mapapahamak, doon natin gustong pumunta. Sabihin niyo sa katabi niyo, Amen? Di ba? Kung saan may problema, kung saan mapanganib, doon tayo madalas pumunta. Alam mo nang mapapainom ka, hindi wag ka nang pumunta. Alam mo nang mapapabarkada ka, di wag ka nang pumunta. Alam mo na mapapabisyo ka, di wag ka nang pumunta. Alam mo nang mapanganib, wag ka nang pumunta. Pero ano sabi mo? Hindi, iingatan naman ako ni Lord. Sino-sino kayo pupunta? Ako lang. Amen. Praise God. Kasi di na ba'y sinamahan ni Lord? Hindi. Alam niyo po minsan, si Lord, napakaraming paalala sa Biblia, pero tayo'y madalas na nagkakamali ng mga desisyon. Bakit? Kasi katulad tayo ni Dina. Dina, tuto. Sabi mo sa katabi mo, Dina ba ang pangalan mo? O si Natu? Natuto na. Si Natu ka ba? O si Dina. Ano po ang punto dito, mga kapatid? Bakit walang kasama si Dina Natuto? Kasi tumakas. Maaring napapaalalahanan na siya ng mga kapatid niya, ng kanyang tatay, pero dahil 14 anyos, dahil 16 anyos, yan yung mga panahon na sila'y mapusok.
Ano yung mapusok? Sa Tagalog pa ng mas mabagaang-gaang na mapusok. Sila po yung mga agresibo. Sila po ay mga hindi papaawat. Sabi nga ng matatanda, ngayon ko talaga sobrang damang-dama yung mga kasabihan ng matatanda. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Bago ka pa gumalaw, nag-iisip ka pa lang, papasok pa lang sa utak mo. Alam ko na yan. Kaya yung mga magulang na, hoy, hindi mo ko magagawang eng-eng. Alam ko yung ginagawa mo. Don't me. Sabi nga. Di ba? Totoo. Tama po ba, mga kapatid? Nag-iisip ka pa lang, alam ko na. Yung mga paalaman mo pa lang, mga kilos-kilosan mo pa lang na paghuhugas ng plato, paglilinis lang, na hindi mo pangkaraniwang ginagawa. Alam na ng magulang yan. Tama po ba, mga anak? Mga naging anak? Mga magulang na may mga anak? Hindi pa kayo nagsasabi, alam na ng magulang. Sabi nga ni Vilma Santos, utot pa lang, alam na. Amoy pa lang, alam na. Magkakasakit pa lang, sinasabihan ka na. Huwag kang magpaambon. Huwag kang magpainit. Mangangamoy alimuon ka. Tama, mga kapatid? So, ang tanong, talagang si Dinay hindi na natuto. Yung bigat ng kasalanan, ng imoralidad, nandoon sa lugar na iyong pupuntahan. Kaya minsan, neglecting your parents is neglecting God also. Again, pag binabaliwala mo ang iyong magulang, binabaliwala mo rin ang Diyos. Dahil kung hindi ka nakikinig sa iyong magulang, hindi ka rin nakikinig o hindi ka rin marunong makinig sa iyong Panginoon. Amen. Amen ba, mga nanay at tatay? So kapag tayo po ay pasaway sa magulang, pasaway din tayo tiyak sa Panginoon. Amen. So yung bigat ng klase ng imoralidad, papasukin ni Dina sa loob ng Kanaan. Siyempre, dumaan si Dina. Siyempre, lahi ng magaganda. Maganda si Rebecca. Maganda si Raquel. Tama po? Maganda si Leah. Ano ba isa? Si Raquel nga. Magaganda yan. Siyempre, yung anak ni Leah, anak po ito ni Leah. So, ibig sabihin, maganda din si Dina. Amen? Nakita ngayon. Siguradong may nakapagsabi, may nakatimbre. Hoy, si Shechem ay prinsipe. Ibig sabihin, kinikilala. Imposibleng pintuan pa lang ng gate ng Kanaan, may nakapagtimbre na agad sa hari at sa prinsipe. Nakita si Dina, walang kasama. Sinunggaban at ginahasa. Take note yung word, sinunggaban. Gusto ko pong bigat nun. Ano po yung pakiramdam ng sinusunggaban? Yung tatalunin ka na para kang tigre o leon na may kakainin at lalapain. Tatalunin ka talaga at hindi ka na bibitawan pa. Ganon kabigat yung imoralidad sa panahon yun. Okay? So dahil sa nangyaring pananamantala, ano nangyari? Etong tatay, dahil nga normal lang sa kanila ang may gagahasain, ano sabi? Pumunta si Hamor kay Jacob.
At anong sabi nitong Hamor kay Jacob? Baka naman pwedeng mapangasawa na lang ng anak mo yung anak ko at panindigan niya na lang yung panggagahasa dahil nagustuhan ng anak ko ang iyong anak mo. Aba, hindi ka na makakalabas ng buhay. Para mong isinuong ang sarili mo sa kulungan ng gutom na leon. O sige nga po, kapag ginahasa ang anak mo, tapos pumunta sa bahay mo yung tatay nung gumahasa sa anak mo, makakalabas pa ba ng buhay yun doon? Hindi. Kahit gaano ka pa katigas sa iyong pananampalataya, ewan ko kung paano mo iti-take yan. Tama po? Ang kwento sa Shechem ay tinuturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng Biblia dahil sa tindi ng immoralidad na ipinakita sa lugar na ito. May gravity, may bigat ng kasalanan. Yung paglapastangan pa lang kay Dina, yung paggamit ng pagtutuli. Kasi po, ano ginawa ng mga kapatid ni Dina? Pinalabas, sige, papayag kami pakasal sa anak mo, ang anak mo sa aming kapatid. Pero dapat lahat ng lalaki patutuli. O ano nangyari? Dahil sa pagtutuli, ano nangyari? Sinugod. Dahil ginamit nila yung sagradong ritual ng tuli. Relihiyon na naman yan, mga kapatid. Pinaniwala nila ang mga taga-Shechem na magiging kaisa sila sa relihiyon at pamilya nito kung magpapatuli sila. Pero nung panahong yon, ang pagtuli ay isang banal na gawain. Okay? Banal na gawain. Ngunit ginamit ito ng magkakapatid para pahinain ang mga kalalakihan para hindi sila makalaban. At dahil sila ay nakakuha ng strategy, ano po ang ginawa ni Levi at ni Simeon? Minasaker ang lahat ng kalalakihan ng Shechem. So ano po ang punto doon, mga kapatid? Masaker, pinatay lahat habang nagpapagaling pa sa tuli ng walang kalaban-laban. Eh syempre, yung circumcision naman nung araw, sigurado po ako, pok-pok-pok lang yun. Eh ngayon, may anesthesia pa. Ngayon, may bloodless pa. Tama po? Eh yung tuli nung araw, kung naabutan yung pok-pok-pok lang, eh sigurado, talon ng dagat ang kasunod. Tama po? Yun ang nung araw. At bago gumaling yan, nako, matagal. Dahil bihira ang antibiotic nung araw. Ang antibiotic mo, dagat. Bayabas. Ngunguyain mo pa. Nalunok mo pa. Sa sakit. So ano punto dito, mga kapatid? Hindi walang halo po itong kabastusan o ano pa man. O kahalayan. Ito po ay normal at banal na gawain pero sinamahan ng maling pamamaraan. So kaya ang bunga nagresulta sa pinakamabigat na kasalanan. Ang massacre ay hindi yan magaang na parusa. Hindi yan magaang na kaso. Yan po ay isa sa mga mabibigat na kaso. So dahil sa pangyayaring yan, bago mamatay si Jacob, hindi niya binigyan ng magandang basbas ang dalawa niyang anak na si Simeon at si Levi. Sa halip, sinabihan niya ang kanyang dalawang anak na galit. Sinabihan niya sila na ang kanilang galit ay mabagsik at malupit. Alam niyo po, pag galit ka, babagsik ka eh. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha lang mabait yan ngayon, pero pag nagalit yan, mabagsik. Malupit. Kaya ang taong galit, ang taong mabagsik, naku, punong-puno yan ng galit sa kanyang puso. Kaya nagpapakita na kahit ang mga hinirang na tao ay maaring malubog sa matinding immoralidad kapag nanaig ang galit at panlilinlang. Amen? Kaya lang, kay Hamor, kay Shechem, at sa lugar na iyon, hindi big deal sa kanila ang ginawa na ito. Okay? Maaring sabi ni Hamor,
Siyempre, anak ko, lalaki. Lalaki. Ganyan talaga ang mga lalaki. Oh, boys will be boys. Yan ang mga kasabihan. Lalaki yan eh. Alangan namang, di ba? Tagilid yan kapag hindi yan ganyan. Isipin niyo po yung mga ganyang katwiran na naalala ko po, na narinig ko rin po yan minsan sa buhay ko. Dapat ang lalaki marunong uminom ng alak, marunong manigarilyo. Yan ang basihan ng pagiging isang lalaki. Dapat ang lalaki, chick boy. Aba, paglahi ka ng Marquez, bawal ang hindi chick boy. Kasi kung di ka chick boy, chick girl ka. Tama? Playgirl ka. O, ang punto doon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang kanilang basihan, ang basihan ni Hamor, kultura na to eh, likas sa amin to eh. Normal lang sa amin to. Okay? So, ito po yung nagpapakita lamang na tanggap talaga na gahasain lang ng mga kalalakihan ang mga kababaihan. So, sa puntong ito, sa panahon nila, ang sexual immorality ay bahagi ng kanilang relihiyon. So, lahat po ng uri ng bigat patungkol sa sexual immorality ay paraan para mabigyan at malugod nila ang kanilang Diyos. Again, yung lahat ng bigat ng sexual na immoralidad ay dahilan para mabigyan nila ng lugod ang kanilang sinasambang Diyos-Diyosan. So therefore, ang sex ay hindi masyadong espesyal sa kanila. Kanino po very special ang sex? Sa Lord. Why? Sex is for married people only. Kung tayo po'y tatalon sa panahon ngayon, anong pinagkaiba ng land of Shechem sa land natin ngayon? Sa land of the rising sun. Hindi naman yan. Ang bansang Pilipinas, anong kaibahan sa lupain ni Shechem noong panahon yun? Wala na. Dahil ginagawa na natin normal ang mga hindi normal. Kinukonsinte ang mga bagay na hindi normal sa Diyos, ginagawa nating normal sa panahon natin ngayon. Anong pinagkaiba natin sa panahon ni Shechem at sa panahon ngayon? Wala nang pinagkaiba. Tama po mga kapatid? Mga kapatid, especially sa mga kalalakihan. Kung ikaw ay magnonobyo at magnonobya, siguraduhin mo noong araw, ang gusto ng Diyos, kung ikaw ay maghahanap ng kapartner sa buhay mo, irespeto mo, igalang mo. Tama? Huwag mong sasamantalahin ang kahinaan ng babaeng iniibig mo. Na kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin ang lahat. Patunayan mo na mahal mo ako. Dahil kung hindi, maghahanap ako ng iba. Anong mabigat po doon? Yung babae naman, huwag naman, may padyak-padyak ka. Ako, tatadyakan talaga kita eh. Hindi, totoo po yun, mabigat talaga eh. O, mensahe po, bato-bato sa langit, tamaan. Buting nga. Si Lord kasi ang nagpapaalala. So again, this is what happens in the society. Ito po yung nangyayari sa lipunan sa mga taong pinababayaan, binabaliwala ang Diyos. Bakit? Alam nyo kung gaano ka-espesyal ang pag-aasawa sa Panginoon. Amen. Ang may disenyo ng pagmamahalan ng dalawang taong nilalang ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Marriage is the original design of God. Since the beginning, siya ang gumawa ng kasal. Ang kasal ay banal. Amen. Ang kasal ay hindi pwedeng samahan ng anumang bahid ng kasalanan. Amen. Noong araw, mga kapatid, noong araw,
Hindi po kinakasal ang mga babae o magnobyo o magnobyang nakagawa na ng imoralidad sa harapan ng altar. Walang karapatan ng kahit na sinong ikasal sa altar dahil nakakomit ka ng kasalanan. Alam niyo po ba yun? Pero ngayon, para hindi mahalata, mag-beach wedding tayo. Mag-garden wedding tayo. Meron po kaming pastor noong araw na parang lumaki sa sinaunang panahon na walang ginawa sa amin kundi, bawal magdikit. Bawal maglambutsingan. Ang tawag niya, lambutsingan. Bawal. Kung lalabas kayo, damihan niyo ang kasama. Kasi pag kayo lang dalawa, nako, tiyak, may bala. Tama po? Nonood na po kami ng sine. May KKK sa sine. Kadilib-diliman, kasuluk-sulukan, kataas-taasan. KKK. Kayo naman. Ngayon, punta ka doon sa, ano yun? Doon sa may Baywalk. Kung saan walang ilaw, doon may tao. Napansin ko lang, no? Ngayon, ang mga kabataan kung saan madilim, magugulat ka, doon may tao. Kung saan may ilaw, doon walang tao. Amen. Ano pinupunto natin? The more dinidisregard mo si Lord, the more mabilis kang madali ng imoralidad. Kung naranasan mo minsan sa buhay mo, sigurado kung nahulog ka sa sexual immorality, isa lang ang ibig sabihin nun, walang nakakakita. Alangan namang may nakakita. Wala. Gagawin mo yun sa panahon na walang nakatingin iba. Sabi ko sa inyo, mabigat po talaga ito eh. Mabuti pa si Keanu. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po ng Roma chapter 24 verse 27, kaya hinayaan, tingnan niyo po si Lord, the more you disregard the Lord, the more na pinababayaan mo, pinabaliwala mo, hindi mo pinaprioridad ang Panginoon, ang kanyang salita, ang lahat ng para sa Lord. Ayan, no? Hihahayaan ka na lang ng Diyos sa iyong maruming hangarin. Lalo na ng iyong puso. Kaya minsan, sabi mo, si Lord ang may kasalanan, bakit ako nahulog sa pagkakasala? Huwag na nating sisihin ang Diyos. Ikaw ang gumawa ng dahilan para ikay mahulog sa kapahamakan. Amen. Sino ba may kasalanan? Bakit ka nahulog dyan? Hindi mo ko sinamahan, Lord. Hindi mo ko mahal. Si Dina, dahil walang kasama, ayan, napahamak. Anong dahilan, mga kapatid? Hindi nakinig di hinayaan, marahil ganyan ang nangyari kay Dina sa panahon ni Jacob at ng mga kapatid niyan. Ang tigas ng ulo niyan. Dahil alam niya nga na sa bukid yung mga kapatid, yun namang ama ay siguro busy-busy sa mga dami niyang asawa, mga ari-arian, mga pera, marami na siya nun eh. Ano punto? Siguro nahayaan na tong si Dina. Ganon din ang Diyos. Ang tigas ng ulo mo. Nakailang paalala na ako. Yung pastor mo tumaba na. Kakasalita sa iyo. Every Sunday narinig mo may paalala. Sigaw na sigaw yung pastor. Pinapaalalahan. Kaya ako magpipreach ng mahinahon. Mga kapatid. Kaya po kayo, pag may ibang preacher, tinatamad kayo eh. Kasi kapag, mga kapatid, dapat tayo ganito po, hinahayaan ng Diyos. Ang mga maruming hangarin ng inyong puso. Kaya pag nandun po kayo sa ibang church, mapapansin nyo, parang hindi ganyan yung pastor. Yung pastor namin, hyper. Yung isa lang ang tono. Sumisigaw.
Ba't sumisigaw si Pastor? Sana pagdating ng araw, biyaya ni Lord. Salamat po, Panginoon. Pwede na akong manahimik ng konti. Mga kapatid, salamat at sumunod po kayo sa Panginoon. At hindi, ganyan nga ako kami sa bahay. Anak, kunin mo naman yung tubig. Kuha ko ng tubig. Sabi niya sa, Papa, hindi bagay. Ang plastic. Sabi ni Sam sa akin, ang plastic, Papa. Kuha mo naman ako ng plato. Kakain ako, anak. Hindi bagay. Anak, maghugas ka na ng plato. Hindi bagay. Alam niyo, minsan sa katigasan ng ulo natin, ito ang tatanggapin natin. Hahayaan ka na lang. Tigas ng ulo mo, matuto ka dyan sa pagkakamali mo. Tama? Ang masakit, mga kapatid, sa magulang, kaya kung bakit sobrang sakit sa magulang, pakinggan niyo pong mabuti. Kung bakit masama ang loob ng magulang kapag napahamak ang anak. Kasi nga, lawit na dila niyan. Kakapangaral sa'yo. Tapos hindi sinunod. Tapos kung nagkamali ka, tatamo ka sa nanay, tatay mo, sasabihin mo, tulungan niyo naman ako. Totoo po yun eh. Anong pinakamasakit? Ang tigas ng ulo mo. Gusto ka naman ng Diyos, sa totoo lang po, hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh, dahil hindi naman pabaya ang Diyos. Sino po ang pabaya? Sino po ang pabaya? Kiano, sino ang pabaya? Kiano? Yan. Yan ang boses ng talagang, may tenor yan atay, tenor. Yan. So nakita niyo po, hinayaan ng Diyos ang maruruming hangarin ng puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiya-hiyang mga bagay sa isa't isa. Hinayaan ka na lang ng Diyos, tigas ang ulo mo, ayaw mo makinig, bahala ka. 25. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Di po ba? Pinagpapalit. Paano ba ipagpalit yung katotohanan? Babalik na rin yung totoo. Babalik na rin mo. Lord, di mo ako mahal, kaya ako pinabayaan mo. Totoo po bang hindi ka mahal ng Diyos? Totoo, mahal ka ng Diyos. At walang makakapagsabing hindi ka niya mahal. Pero ang problema, hindi porkit ikaw ay napabayaan dyan, kasalanan ng Diyos kung ba't ka nandyan. Sino may gusto niyan? Di ba ikaw? Itong masakit eh. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. 26. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki. Pati mga lalaki, ganoon din. Tinaliguran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa dahil dito pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Amen. Kasi lagi na lang ako heartbroken sa lalaki, sa babae na lang. Ang sabi ng mga katwiran ng LGBT, ang Diyos ay mapagmahal, tinatanggap niya ang pagmamahalan mapalalaki sa lalaki, babae sa babae. Disenyo po ba yun ng Diyos? Sasabihin, galit yan si Pastor sa mga LGBT. Hindi. Alam niyo po, hindi tayo galit sa LGBT. Ang gusto po natin, malaman nila at paniwalaan nila yung talagang totoo. Ang babae, ang lalaki ay para sa babae.
At ang babae ay para sa lalaki. Period. Binaluktot nga. Ang lalaki ay pwede na rin sa lalaki. Ang babae ay pwede na rin sa kapwa babae. O pwede naman vice versa. Lalaki, bakla sa tomboy, pwede rin po yan eh. O minsan, may tinatawag ngayong bago na bisexual, o yung lalaki ay nag-transgender. Kaya nga LGBTQA+++, ang daming plus. Walang minus. Hindi po ako negative sa kanila, mahal natin sila. Kaya lang, anong gagawin natin? Hindi ba natin ipapaalam ang katotohanan? Take note. Ipinagpalit ng mga babae ang kanilang natural na napakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Pati lalaki, ganun din. Itong masakit. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. And take note of this, hindi po ito Old Testament. New Testament po ito. Andito na si Jesus. Anong pinopoint out natin? Madalas binabaluktot natin ang katotohanan para pagtakpan ang ating mga kamalian. Si Hamor ganyan. Hindi pinagtakpan ang ginawa niya ng kanyang anak kay Dina. Ano nangyari? Pinakasal na lang para okay na. Anong punto, mga kapatid? Sexual immorality and homosexuality are results of denying God. The more you deny God, pakinggan niyo pong mabuti, habang pinababayaan mo, binabaliwala mo, hindi mo pinaprioridad ang Diyos, dalawa pwede mong tunguhin. Sexual immorality or homosexuality. Pansinin niyo po, the more na dinideny ng tao ang Diyos, hindi sila sumasama sa Panginoon, hindi nila kinikilala ang Diyos, nalawak ang dalawang ito. Lalaganap ang dalawang ito. Tingnan niyo po, dito na lang tayo sa Sambal. Huwag po kayong magagalit sa akin, mga kapatid. Ako'y nadaan dyan, pero majority ngayon, panay bading na. Masaya silang kasama. Don't get me wrong. Talagang matutuwa ka. Masasayahan ka. Hindi sila masamang tao. Mabubuti po ang mga puso ng mga yan. Sa totoo lang, higit pa silang mabuti kaysa sa mga taong normal. Tama? Kasi mga mapagmahal sa magulang yan eh. Lalo na sa mga nanay. Kaya nga sabi ni Boy Abunda, di ba? Make your nanay proud. And to think maraming successful na homosexual dahil ganun sila magmahal sa kanilang mga magulang. Talo ang mga Kristiyano. Talo ang mga nasa katotohanan kung magmahal sa magulang. Tama po ba, mga kapatid? Hanga po ako sa kanila. Lahat ng trabaho papasukin. Lahat ng pwedeng gawin para mabigyan ng pagmamahal at aruga ang magulang. Taas kamay po ako sa kanila doon. Pero hindi natin pwedeng baluktutin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi natin pwedeng baluktutin ang katotohanan dahil yon ang diniklara, nilikha at sinabi ng ating Panginoon sa atin. Hindi natin sila pwedeng hatulan. Ang magpaparusa sa kanila ay yung dapat nagpaparusa talaga. Kaya huwag niyo pong hamakin ang mga taong ito dahil wala po tayong karapatang hatulan sila. Dahil Diyos lang ang pwedeng humatol sa kanila. Hindi natin sila pwedeng itsapurahin, itangge, baliwalain. Bakit? Kasi tao din silang minamahal ng Panginoon. At kung meron mang huhusga sa kanila pagdating ng Judgment Day, yan ay walang iba kundi ang ating
Panginoon lamang. Kaya hindi po pwede katulad ng ginagawa ng iba, na babanatan niyo yung mga bakla at mga tomboy, hindi po pwede yun. Dahil tao ka rin katulad nila. Again, don't get me wrong. Pero ang katotohanan ay ang katotohanan ay pawang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ganun yun. Kaya kung may kaibigan kang bading, ipadama mo yung pagmamahal ni Kristo. Kung may kaibigan kang tomboy, hindi ikaw ang magiging dahilan ng pagkatisod nila sa Panginoon. Ikaw ang maging daan para makilala nila si Kristo sa kanilang buhay. Amen. Again liwanag at asin ka. Sa tuwing nalapit sa iyo yung mga ganyang klaseng tao, ako may kaibigan ako eh. Nung ako'y nag-call center, meron ako naging kaibigang bading. Ang tawag niya sa akin, Pastor! Pastor! Sabi ko, alam mo ba, ang pogi ng bago nating curve yung ganyan. Sabi ko, umaarya na naman ang baklamiter. Sister! Umayos ka, sister. Sabi ko, ikaw naman, si Pastor naman, ang KJ, pogi eh. Sabi ko, umayos ka, sister. Sabi niya sa akin, alam mo, nung umalis po ako sa call center, nagpapasalamat siya sa akin. Kasi first time niya raw na magkaroon ng kaibigang pastor. Alam niyo po, lagi ko sinasabi sa kanya, mahal ka ni Lord. Sobra. At pinagpe-pray kita kasi gusto ko magkasama tayo sa Panginoon. Sabi niya, walang nagpe-pray sa akin kasi feeling ko, akala ko, yung mga Christian churches, laging galit sa bakla. Huwag niyo ho kayong kakatol, ha, mga kapatid. Bakla ka, pupunta kang impyerno. Huwag ganun. Baka mamaya ikaw nasa impyerno. Sabihin ng bakla sa'yo, ba't nandiyan ka sa impyerno? Akala ko ba ikaw, kami ang pupunta impyerno? Kasi hindi tayo si Lord eh. Pero hindi natin pwedeng baluktutin ang katotohanan. Amen. Ang pananaw ng mga taong involved sa sexual immorality at homosexuality ay bunga ng pagtanggi sa Diyos na isang malalim na doktrina, partikular na ang mga Kristiyanong katotohanan. Kaya nga, ang pagtalikod sa manlilikha ay pangunahing batayan kung bakit sinabi sa sulat ni Apostol Pablo na kapag ang tao ay tumangging kilalanin ng Diyos bilang lumikha, ang kanilang pag-iisip ay nagiging walang kabuluhan. At ang kanilang mga puso ay nagdidilim na. Dahil mas pinili nilang sambahin ang mga nilikha kaysa sa lumikha. Anong ginawa ng Lord? Hinayaan sila ng Diyos. Alam niyo po kapag dumating ang punto na enough is enough. Matatakot ka sa Diyos. Ang pinakamasakit na pwedeng gawin ng Diyos sa iyo, iwanan ka na ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo mo. Sabi mo, Pastor, hindi tayo iniiwanan ng Lord. Yes, pero pag sobra ka na, huwag mong hintayin, pabayaan ka ng Diyos na gawin mo ang mga mali mong ginagawa. Ang sexual immorality bilang bunga, ito po ay pananaw ng mga taong makasalanan na nahulog sa makasalanang sexual, pakikiapid, pangangalunya, o nakikita bilang resulta ng pagkawala ng moral na angkla. Kapag wala ang Diyos bilang sentro ng iyong buhay, ang tao ay sumusunod na lamang sa sarili niyang bugso ng damdamin at laman. Uulitin ko po, binasa ko dahil ayoko magkulang yung binabasa ko. Yung nandito po sa aking outline. Kapag wala ang Diyos bilang sentro ng buhay ng tao,
Ang tao ay sumusunod na lamang sa sarili niyang bugso ng damdamin at laman. Kapag ang tao ay lumilihis sa orihinal na disenyo ng Diyos, ito na po yan. Para kang, itinuturing na ang epekto ng pagtanggi sa otoridad ng Diyos sa kung paano dapat gamitin ang katawan ng tao ang pinakadelikadong pwedeng mangyari sa iyo. Kapag mas marunong ka na kaysa sa Diyos, kapag mas magaling ka pa kaysa kay Lord, kapag mas matalino ka pa kaysa kay Lord, delikado ka, kapatid. Kapag binabaluktot mo yung sinabi na orihinal na disenyo ng Diyos, delikado ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, delikado tayo, kapatid. Again, pag inalis mo ang otoridad ng magulang mo sa iyo, delikado ka. Ganon din, pag inalis mo ang otoridad ng Diyos sa buhay mo, delikado ka. Sigurado ang dulo nito, mapapahamak ka. Again, huwag mong aalisin ang sinabi ng Diyos sa buhay mo. Yung otoridad ng Diyos, pag siya'y Diyos, Diyos yan. Huwag mong baluktutin dahil siya'y Diyos. Ang tawag sa mga anak na binabaluktot, ang mga paalala ng magulang, ang tawag dyan sabay-sabay, o pinakamabigat sa pag-Swahil, mga Swahil, walang galang, iba pa po. Sutil, ano pa po? May hinahanap, matigas sa ulo, may hinahanap ako salita. Mas masakit po yun. Bastos! Ayaw mo sumunod, bastos ka. Tama? Masakit yun, mga kapatid, pero yun ang totoo. Ayaw mo sumunod sa magulang mo habang nandito ka sa poder ko. Ganyan ang mga magulang di ba? Habang ikaw ay nandito sa lugar namin, susunod ka. At kung ayaw mong sumunod, maluwag ang pintuan. Ibangga mo sarili mo sa pintuan. Buksan mo muna at lumabas ka na. Tama po? Ayaw mo sumunod. Ngayon, anak, wag ka aalis. Okay na, sige na. Okay na yan. Kung ano yan nagawa mo, tanggap ko na. Takot ang magulang sa anak. Hamor ka ba? Di mo sa katabi mo, hamor ka ba? Hamor? Kinukonsinti ang kasutilan ng iyong anak? Sabi ng anak mo, mabuti nga yun. Pag wala na ako sa poder mo, di wala nang magkocontrol sa akin. O yun na. Simula na. Nung wala ng control, nawala yung control ng magulang, ano ginawa ng anak? Arya, kung saan pumunta, punta doon, punta dyan, ay. Pagbalik sa magulang, tama po kayo. Mali po ako. Sabi ng magulang, hindi ka nakinig. Sinabi na namin sa iyo, nakailang paalala na kami sa iyo. Walang anak na naging maayos ang takbo ng buhay na bastos sa magulang. At walang Kristiyano na nagtagumpay sa kanyang buhay spiritual ng bastos sa kanyang manlilikha. Kung bastos ka sa Diyos, bastos ka din sa iyong magulang. At wala ka nang sisinuhin dahil habang panahon ka ng bastos. Masakit yung salita, pero yun ang totoo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya pa? Kaya pa. Ang pagtalikod sa Diyos ay nagbubunga ng pagkalito sa moralidad. Minsan, ikaw na mismong alam mo ang katotohanan, ikaw pa yung nagpapasimuno ng kamalian.
Ulit, ikaw ang may alam ng katotohanan. Huwag mo nang susugan. Huwag mo nang konsintihin. Ikaw pa yung nangunguna sa kamalian. Anong masakit? Kristiyano ka. Alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pero anong ginagawa mo? Number one. Kasi pastor, talagang, ano tawag doon? May tamang term doon. Hindi kasi ako KJ, pastor. Talagang, go with the flow. Parang, ang tawag doon? One of the group. Kung saan masaya, doon tayo. Kung saan mag-enjoy ang lahat, doon tayo. Tama? Ganun ba? Okay, sige. Amen. Sabi ko sa inyo, mabigat ito eh. Dahil hindi na kinikilala ang banal na pamantayan, ang tao ay nahuhulog sa iba't ibang uri ng pagnanasa na labas sa orihinal na disenyo ng kanyang lumikha. Mahalagang maunawaan na ang mensaheng ito ay madalas na tinatalakay dapat dito sa loob ng simbahan. Ang pastor ninyo, bakit kailangan sabihin ito? Kasi ito ang dapat marinig. Yun ang nais iparating. Amen. Kapag binaliwala ko ito, wala akong kwentang, pastor. Naiisip ko na nga po eh. Possible po, naisip ko, baka merong ma-offend ako. Kaya lang, paano mo naman ako papatulan kung siya ang nagsabi? Pinapaliwanag ko lang naman. Tapos nagalit ka sa akin. Dahil sabi mo, ginawa yung mensahe, pinariringgan kita. Napaka-espesyal mo naman dahil ginawa ko pa pangkapulungan. Di sana, dinarekta ko na lang sa'yo yung mensaheng ito. Halimbawa, gusto kong paalalahanan yung isang kapatid, di dadarektahin ko na ng mensahe, pupuntahan na kita, kakausapin na kita, bakit ko pa kailangan ipang kapulungan? Alam nyo ba, ang mga mensaheng ito ay para lamang, ginawa para lang kay. Hindi ganun mga kapatid. Again, when God is denied, sexual immorality and homosexuality saturates the society. Alam niyo po, normal na lang po ngayon sa panahon dahil laganap na ang immoralidad sa panahon natin ngayon. Nangyayari na po sa atin, huwag ka nang mabigla. Baka paglabas mo dyan, mangyari na. Ang sex ay hindi na po masyadong pinangangalagaan sa telebisyon, sa pelikula, kahit sa pag-awit. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. May bago na ngayon. Hawak mo ang beat. Hawak mo. Tapos binago. Hawak mo ang brief. Hawak mo. Ano sinasabi ko po? Ikaw naman, uso yung hawak ko ang brief. Hawak. Ano bang nakakalungkot sa mga sitwasyon na ito, mga kapatid? Ano bang sinasabi natin? Nakikiuso ka sa isang bagay na hindi mo naman alam. Tingnan nyo po, isa-isahin nyo yung buksan nyo, papasukin ako. Ano ba tinutukoy doon? Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Mali, di po ba? Ikaw naman, buksan mo, papasukin ako. Parang nag-aanyaya ka ng mga rapist, buksan nyo. Oh. Ikaw naman, super sayaw ka naman.
Bababa ka pa, o. Ayun naman. Masaya eh. Tama, masaya naman. Nagsama ka pa, oy, sama kayo, buksan nyo. Papasukin nyo na. May tsokolating dala. Alam niyo po sa Amerika, ang pinaka-bilyonaryong website sa buong mundo ay pornographic website. 80% of billionaires are porn websites. And most visit website in the whole world is porn website. Alam niyo po ba yan? Pa-cellphone kayo ng pa-cellphone sa mga anak ninyo. Sabi po nung mga bata eh, Papa, ano po itong ganito, Papa, itong ganito? Oh. Hindi mo alam, yung binuksan na pala ng anak mo, pain lang pala ng demonyo. Eh ngayon po, ang pornography is one of the biggest industry in the world. At anong kasunod ng pornography? Alam niyo po ba ang inilalagay sa porn website? Diyan, sa mga pinanonood natin sa Facebook, sa kung saan, nag-aanyaya yan ng sex trafficking. Sex trafficking. Alam niyo yung sex trafficking? Hindi po yan traffic dyan sa EDSA o sa kung saan man, o dyan sa Centro Mall. Hindi po. Nagbebenta ng laman, nag-aanyaya ng mga tao na magbenta ng sarili nilang laman para i-post sa website. Ganun po katalamak ngayon. At sa mga akala nyo po, nakalayo na sila. Sa Amerika, 1 sa 6 na mga kababaihan ay biktima ng attempted or completed rape sa loob ng campus. Loob pa lang ng campus yan, mga kapatid, meron ng attempted. Iba pa ho yung attempted sa completed. Yung attempted, munti kang ka palang gasain. Yung completed, ginahasa ka na talaga. Oh. Isa sa mga 4 na kababaihan sa college campuses, karamihan merong sexual assault na ginawa ng professor niya at mga kapwa niya, kaklase. Tama po? Posible bang hindi mo danasin yan? Hindi ba ikaw makakaranas yan o mga anak mo, apo mo? Posibleng daanan niyo yan. Posibleng daanan natin yan. Ako nga, may 2 anak na babae pa. Ang sinasabi ko sa kanila, ingatan ninyo ang katawan ninyo dahil ang katawan ninyo ay para sa Panginoon. Amen. Kaya walang sinuman at walang kahit na sinong maaaring humawak at may karapatan kundi ikaw lang at ang Diyos sa katawang yan. Kaya sabi ko sa kanila, pag bata kayo, kayo maghugas sa sarili ninyo, kayo maligo sa sarili ninyo, hindi pwede si Papa. Lalaki ako Huwag kayong magbibihis sa harapan ko. Pumunta kayo kaya sa bahay namin, may sarili silang banyo sa kwarto. Dahil ang pansin ko po, nung araw kasi, lalabas na lang, walang saplot. Ganun po ang mga bahay ngayon Nung araw pala. Kahit pa ikaw ay magulang, lalaki ka pa rin. Amen. Hindi po pwede na ang tipo mo, hindi naman ako pag-iisipan ng masama ng tatay ko kasi tatay ko yon. Hindi pa rin. Huwag mong i-excuse ang sarili mo dahil hindi naman marumi utak ko. Hindi nga. Sinabi ko bang marumi utak mo? Ang sinasabi ko, paano kung pasukan ka ng dyablo sa ulo? Sige. At ikaw ay isang minsan umuwi ka ng lasing at napansin mo ang tingin mo sa anak mo ay ibang tao. Sige. Imposible ba mangyari yon?
Posible. Kaya learn to separate yourself sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ni Pablo, layuan mo ang tukso. Oh, tukso! Layuan mo ako! Diba? Kanta-kanta ka pa ng ganyan, ha? Amen. Ang homosexuality po, pansinin niyo po, laganap na ngayon. Ginagawa na lang nilang normal ang pagiging bading, tomboy. Normal na lang yan ngayon. Tama po? Pinopromote pa nga sa TV eh. Minsan nga parang sila ang tama eh, ikaw ang mali. Tama? Sa mga balita, sa mga kolehiyo, tingnan niyo po gaano karaming bakla at tomboy sa loob ng campuses. Dami. Ang anak mo na impluwensyahan dahil yung identity niya naghahati daw. Ang identity ko ay nag-iba, so nag-iiba. Ano po ang point? When God is neglected, sexual immorality and homosexuality saturates. Ang problema po ay hindi lang sa ating lipunan, kundi problema mo rin bilang mananampalataya. Again, kapag ang Diyos ay napabayaan sa ating buhay, madalas na ang mahalay na pagnanasa o lust ay sumisibol at nagpapakita sa iba. Hindi pare-parehas. Iba. Baka akala mo, okay ka pa, pero ang anak mo, hindi na pala. Nagulat ka, mas marunong pa sa'yo ang anak mo. Malala na palang ginagawa ng anak mo, wala ka pang kaalam-alam. Tandaan niyo po, ang parusa ng Diyos, hindi sa'yo lang. Ikalawa, ikatlo, hanggang ikaapat na salindahan. Wala naman kaming parusa ng Diyos sa une. Hindi naman kami pinarusahan eh. Pangalawa, hindi rin eh. Yung pangatlo, hindi rin naman eh. Yung pang-apat, yung mga apo mo sa tuhod. Pinag-uusapan nga lang namin ng Nanay Lu sa apo-apo sa tuhod eh. Sabi ko, nako, Nanay, ikaapat na salinlahi. Totoo po yun. Hindi man lumabas sa iyo yung parusa, lalabas po yun sa ikaapat na salinlahi. Kung wala kang nararamdamang epekto, humanda ka. Dahil the more na pinababayaan mo ang Diyos sa iyong buhay, the more na binabaliwala mo ang Diyos sa iyong buhay, humanda ka sa magiging bunga ng iyong ginagawa. Ang paninigarilyo ba, malalaman mo bukas, may sakit ka na? Hindi. Babayaran mo yan pagdating ng araw. Lahat ng ating kinakain, pagdating mo ng edad, Nanay, hindi ko alam kung abutin namin yung edad. Magic sarap ka ng magic sarap. Kada pagano mo ng magic sarap, sumasarap lalo ang pagkain. At habang pinakain mo, naku, nag-betching ka pa. Sarap, sarap, sarap. Ang sarap naman talaga. Ayan. Nung umedad ka ng 40 pataas, lumalabas na ang mga hindi dapat lumabas. Tumataas na ang hindi dapat tumaas. Diba? Grabe. Di po ba? Alam niyo po, yung mga bata, samantalahin yung malakas kayo na naglilingkod sa Panginoon. Dahil pagdating ng araw, di na kayo makalakad dahil putol na yung isang paa niyo. Paano ka ba maglilingkod? Alam niyo po, pag Nanay Sally, nakikita ko, eto, pastor, malakas pa. Buhay pa. Amen. Alam niyo, sinasabi ko sa nanay, si Lord ang nagpapalakas sa nanay. Amen. Aba, yung iba nga, tataba, wala dito. Di ba, Nanay Sally? Oh. Yung iba nga, lulusog, walang sakit. Pero wala naman dito. Oh.
Payat lang ang Nanay Sally, pero pinalalakas siya ng Diyos. Amen. Ano po pinupunto natin dito? The more you neglect God, the more na pinabayaan mo ang Diyos, the more na umalis ka sa otoridad ni Lord, humanda ka na. Humanda ka na. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka na. Last. Sabay-sabay natin basahin. Ito na po ang huli at bago tayo umuwi. Sabay-sabay natin basahin. Go! Di ba good news yan? Yung ikaw ang gumawa ng kasalanan, ikaw ay nagkasala sa sarili mong katawan. Bakit? Kaya sabi ni Pablo, lumayo ka na. Amen. Run away. Bakit sinasabi ni Pablo, lumayo ka na? Tumakbo ka na. Bakit? Kasi pag nahulog ka dito, ayan ang ibang kasalanang ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan, ngunit ang gumagawa na nito, nagkakasala ka sa sarili mong, hindi ka naman magkakasala kung hindi mo pa ininom. Tama po? Alam mo naman palang matamis, lumayo ka na sa matamis. Naku, may handaan, Pastor, may kasalan, ang sarap ng mga matamis. Talaga naman, sarap talaga naman. Bawal. Ano sabi mo? Ngayon lang yan, di naman lagi. Pagkain mo, ayun. Parang naalala ko, may kasabay po ako nung araw. Matanda na. Kay Daran ata ng, parang ng Nanay Telma. Ganyan. Katabi po namin, pumapapak ng lechon. Buntot daw sa kanya. Tapos kinuha yung pagkadaming tabak. Sabi ko, Nay, hindi po ba kayo na high blood? Hindi, gamot ko to, gamot. Nabalitaan namin isang araw, patay na. Patay na. Gamot daw niya yon, patay na. Gamot sa kamatayan. Susi para mapabilis ang iyong buhay. Ano sinasabi? Lumayo. May kasalanan doon, layo. Mapapahama ka, layo. Huwag mo nang bigyan si Satanas ng dahilan para sirain ang katawan mo. Layo. May babae dyan, layo. May bisyo dyan, layo. May kurap dyan, layo. Hindi yung lapit pa. Maganda doon, lapit pa. Pag may kasalanan, layo. Pag mapapahamak, layo. Pag mahuhulog sa tukso, layo. Dahil pag nahulog ka na, nagkasala ka na, huwag mong sisihin ang Diyos dahil hindi siya ang nagsubo sa iyo. Ikaw, kamay mo ang nagsubo sa bibig mo. Pwera na lang kung sinubuan ka ng iba. May mga tao kasing sinusubuan ka pa eh. Alam niyo ba yung tawag doon? May lalapit sa iyo para ihulog ka. Ikaw naman, lapit pa. Dali. So, it's so dangerous. Bago po ako magwakas, kung ang television mo, may napapanood ka ng di maganda, patayin mo na. Gusto mo, ipamigay mo. Kung yung cellphone na yan, nakitaan niyo po ang anak niyo ng panay kabastusan at adik na, kunin niyo, tapon niyo. Ilagay niyo po, ibabad niyo sa timba. Kung kaya niyo. Kung yung internet na yan, pinakabit, para lang kayo ay mahulog sa tukso, putulin nyo.
Amen. Kung mali ang relasyon mo ngayon, simulan mo nang putulin ngayon. Ayusin mo. Kinakailangan maging matapang, kailangan maging brutal ang pagsasalita natin dahil yan ay puro na gusto ng Diyos maintindihan mo para tayo'y matuwid, maitama at masaway. Dahil lahat ng sinasabi ng Panginoon ay mapapakinabangan natin lahat. Amen. Lalo na sa panahon ngayon. Salamat sa kwitis. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po dahil hindi mo kami binigo ngayong araw na ito. Ipinaunawa mo sa amin na ang iyong mga salita ay buhay at totoo. Hindi po kami nagkamali na bigyan ng pahalaga na pakinggan ang mensaheng ito. Kahit mabigat, Lord, kahit mahirap, hindi po ninyo pinabayaan na kami ay maging bingi sa katotohanan. Dahil, Lord, ang mga katotohanan ito, ang siyang nagpapalaya sa aming maling kaisipan, sa aming maling galaw, at sa aming maling pagkilos. Patawarin mo kami kung kami po'y nagkamali. Patawarin mo kami kung madalas baluktutin namin ang katotohanan. Patawarin mo kami, our dear Holy Spirit, dahil madalas binabaliwala ka namin. Hindi namin iintindi ang mga paalala mo. Hindi namin pinakikinggan ang mga sinasabi mo. Lord, ngayong araw na ito, salamat sa pagtutuwid mo sa amin. Ito'y paalala, pagsuway, pagtuturo para maintindihan namin na ang aming buhay ay maaaring inaabangan lang ng kaaway na kami minsan ay mahulog sa pagkakasala. Lord, tulungan mo kami na huwag kami magkasala sa sarili naming katawan. At gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, lumayo na kami. Layuan namin ang kasalanan. Layuan namin si Satanas at lalayo siya sa amin. Tulungan mo kaming maging totoo na sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, matuto kaming lumayo sa anumang uri ng pain ng kaaway para kami ay pagdusahin, para kami ay pahirapan. Bagkus, Lord, tulungan mo kami na ang aming mga buhay ay laging nakaangkla sa iyo, Panginoon. Laging nakasentro sa nais at kalooban mo, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay nakaangkla lamang para sa iyo. Ikaw ang aming number 1, hindi ka number 2. Ikaw ang aming prioridad. Ikaw ang pinakasentro ng aming buhay. Kaya Lord, inuuna ka namin at pinapasalamatan ka namin. Dahil kung paano ka namin unahin, ganun mo din kami inuuna. Salamat Lord sa pagmamahal. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagbabago ng aming maling isipan. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri dahil ang tunay na susi para sa pagbabago ng buhay, ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, at wala nang iba. Muli, ang lahat ng ito ay binabalik namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y dadako sa pagbabalik ng ating mga kalooban ni Kapo.